komportable ang biyahe, makakaiwas din sa matinding traffic ang hanggang 50,000 pasaherong makikinabang sa LRT1 Cavite Extension Project. Ang good news, magagamit na ang Phase 1 yan bago matapos ang taon. Nakatutok si Joseph Morong. Patapos na ang ginagawang Phase 1 ng LRT Line 1 Cavite Extension na magdurugtong sa Pasay sa ilang bahagi ng Parañaque. Dadaanan nito ang mga lugar na karaniwang puntahan ng maraming pasahero. Nagtest run na ng mga bagong tren dito. May 5 istasyon nito mula sa Redemptorist Station na magiging karugtong ng Baclaran Station sa Parañaque ng orihinal na LRT Line 1. Ang MIA Station nito dadaan malapit sa DFA Asiana. Ang Asia World Station sa mismong Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX ang baba dahil may connecting bridge doon. With this line stopping in PITX, it will really improve accessibility. Sa mga pa-airport, pwedeng bumaba sa Ninoy Aquino Station na malapit na sa NAIA. Ang Dr. Santos Station ang pinakadulo ng LRT Line 1 Extension. Para sa mga taga Cavite, sa taong 2031 pa, matatapos ang Phase 2 at 3 ng proyekto. We'll be able to put together Region 4, particularly Cavite, all the way to Metro Manila. Ayon sa Light Rail Manila Corporation ng LRMC, ang pribadong kumpanya nagpapatakbo nito, tinatayang 40,000 hanggang 50,000 ng mga pasahero ang masaserbisyohan ng extension. Bukod pa sa lampas 300,000 pasaherong sumasakay sa LRT Line 1 at 2. We think it's going to double to 80 to 100,000. Ayon sa LRMC, bago matapos ang taon na ito ay bubuksan na itong LRT Line 1 Cavite Extension sakto sa bare months o panahon ng Kapaskuhan kung kailan marami sa ating mga kababayan ang lumalabas para mamili o kaya naman ay mamasyal. Ayon sa DOTR, makatutulong ang bagong linya para maibsan ang trapiko lalo na sa Kapaskuhan. Mababawasan yung sasakay sa private cars and other public utility vehicles. So that will really contribute to solving some of the traffic problems. So not necessarily eliminate traffic, but it will contribute to easing the traffic in this area. Pero magkano naman ang pamasahe? Pareho lamang daw sa LRT Line 1 at 2 ayon sa DOTR na 13 pesos and 29 cents na boarding fare at 1 peso and 21 centavos na dagdag kada kilometro. Ang dulo-dulong pamasahe mula sa Baclaran hanggang Dr. Santos ay 25 pesos at 45 pesos naman mula sa FPJ Station o dating Roosevelt Station sa Quezon City hanggang Dr. Santos sa Parañaque. Mas mura po ito sa ating mga jeepneys and mga buses. Para sa mga taga Quezon City na nakabang sa ginagawang MRT 7 station, ayon kay Bautista, bago matapos ang taong 2025 ay gagana na ang 12 sa 14 itong stasyon mula North Avenue hanggang sa Lagro. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Nagtitinda ng bag sa ilalim ng LRT1 station sa Baclaran si Richard. Pero dahil walang tren pa uwi ng Sucat Parañaque, sumasakay siya ng jeep at tinitiis ang matinding traffic gabi-gabi. Matagal pag traffic, umabot ng kulang-kulang 2 oras, nakakatulog na lang ako sa jeep Umaasa si Richard na mas mapapadali ang kanyang biyahe kapag natapos na ang ginagawang extension ng LRT1. Ayon sa Light Rail Manila Corporation, on target sila na buksan sa publiko bago magpasko itong Phase 1 ng LRT1 Cavite Extension na tatakbo mula sa Baclaran Station sa Pasay hanggang dito sa Dr. Santos Station sa Parañaque City. At pagkabukas nito, inaasahang nasa 50,000 pasahero na agad ang makikinabang dito. Umaasa ang Department of Transportation na makakabawas ito sa trapiko dahil mababawasan din ang mga sumasakay sa pribado at pampublikong sasakyan. Makakatipid pa umano ang mga commuter. From Baclaran to Dr. Santos, ang magiging pamasahe is 25 pesos. And then from FPJ Station to Dr. Santos Station, 45 pesos naman po. Dagdag ng DOTR, magiging mas madali na para sa mga pasahero na puntahan ang 2 malalaking transport hubs sa Metro Manila, ang Parañaque Integrated Terminal Exchange at Ninoy Aquino International Airport.
Dahil sakop ng Phase 1 ng proyekto ang mga estasyong malapit sa mga ito. Kasi right now, it's also difficult to go to PITX for you to be able to go there. You ride a bus or a taxi or UB Express. No? But with this line stopping in PITX, no? It will really improve accessibility, no? And comfort to the traveling public. And airport also. Pinangunahan mismo ni Secretary Bautista kasama si Finance Secretary Ralph Recto at iba pang opisyal ng LRMC ang inspeksyon sa Dr. Santos Station na pinakamalapit ng matapos na estasyon. Doon ay magtatayo rin ang LRMC ng intermodal facility o sakayan ng iba-ibang klaseng pampublikong transportasyon para hindi mahirapan ng mga pasahero. Ikinatuwa ito ng lokal na pamahalaan ng Parañaque. We'll be putting up a jeepney here and UB Express at pinag-aaralan rin natin magkaroon tayo ng bus line. This will be a duplicate with the PTEX. Ganun mangyayari po ito. Samantala, may right-of-way issues pang inaasikaso ang LRMC at DOTR kaya hindi pa makausad sa konstruksyon ng Phase 2 at Phase 3 ng proyekto. Taong 2031 pa inaasahang matapos ang kabuoang LRT1 Cavite Extension na tatakbo hanggang Bacoor. Andrea Taguines, ABS-CBN News.